ating mga esteemed directors for the juries ng ating Unleash Postcard. Si Direk Joseph po at si Direk Arvin, si Direk Cali, ay mga friends ko po from the Ricky Lee Workshop, batch 17 kami. Tapos si Direk Joey naman po ay mentor ko sa Cinemalaya pitching under GMA. So nung kinontak ko siya, actually isang message ko lang po kay Direk, pwede ka bang mag-jury sa aming Unleash Postcard Short Film Festival? Yes, agad! Tapos tinanong ko, kinakabahan ako nung chinachat ko si Direk Direk, magkano po ba? Sabi niya, walang bayad. Mag-donate ka lang sa POS. Ay, doon ako natuwa kasi parang double target yon na we really tend to donate the proceeds or whatever we come up with this film festival sa aming mga partner institutions like POS, Philippine Animal Welfare Society, and Potion Project, and now si Direk Joseph po with Haribon Foundation. Diba? Yes po, and thank you po. I'd like to get the insights of our three jury. Ano po ang nakikita ninyo dito sa short film festival na to na ni-launch lang this year? It's Arvin muna. Fresh from Cannes. Ako, umuo kagad talaga ako kasi I have 8 cats. 8 cats? Sa bahay. And to come up with this kind of idea, parang yung dalawang passion ko sa buhay, like, yun nga, mag-alaga ng mga pusa at maggumawa ng pelikula. Sobrang kumonekto siya. So nung niyaya talaga ako ni Mark, hindi na ako ng dalawang isip na pumayag. So, yun pa. Si Direk Joey, ano ba mga alaga mo, Direk? Malapit ako sa mga hayop. Marami na akong minakal na hayop. No, in reality, I have 3 dogs. Okay, I have 3 dogs. And yung mga yaya ko I don't know kung ilang pusa meron kami sa bahay, ano? Ang pangalan ng mga aso, gusto mo itanong sa Yes, Direk. Yung isang babae, pangalan Charlotte. Okay? Wow! So siya. In honor of the daughter of William and Kate, okay? Pero yung dalawang lalaki, which is one is a Labrador and the other is a Pitbull, ang pangalan niya ay si Jungkook at si Jimin. K-pop? General ako ng BTS Army. Okay? Inspired by K-drama. Yeah. No. I really love animals and I've been a firm supporter of PAWS. Dati nag-ampo na ako ng mga Aspins na dahil mga Askal sila, ang pangalan nila ay si James at si Phil, okay? Like the young husbands, okay? Kasi mga Askal sila, di ba? So, yun. I really love animals. At saka, you know naman, Mel, the more you know about men, the more you love your dogs. And first time po nagkaroon dito sa Philippines na to, ano po masasabi nyo? Ano yun? First time nito in the Philippines na nagkaroon ng... Well, yeah. I mean, I would support anything that celebrates your relationship with your pets. Because I think I'm against animal cruelty. Okay, I was one of the advocates against animal cruelty, and any opportunity for me to be able to support our fur babies, I will do that. Because ang daming beses na sa buhay ko na yung mga alaga ko, my pets, my fur babies, were the ones who gave me comfort and gave me unconditional love. Wow. Thank you for that. Joseph. On my end po, we have a dog who just passed away late last year. So we're thinking of getting a new one. And then currently po kasi I work for Haribon. So a big part of our work is about saving mga species, animal species. So I think it's a good parang exercise din for me na ganito to have this kind of parang work, no, na parang related pa rin in a way sa work. Isang question na lang for everybody. Ano po kaya ang hinahanap niyo for a short film na para maka-attract ng inyong attention? At qualities or... Mahirap po yan. I think this is very unique, no? Yung idea ng pet filmmaking. Like you said, parang wala pang ganito, no? So siguro for me, at the end of the day, yung basic pa rin or yung principles pa rin talaga ng filmmaking, like quality pa rin talaga, no? Like, at the end of the day, titignan mo pa rin lahat, eh. Diba maganda ba yung sound, nice ba yung acting, okay ba yung score. So for me, overall, parang the cinematic, kumbaga, ano pa rin talaga,
execution, kumbaga for me. Si Direk Arvin muna. I-finale natin si Direk Joe. Ako, excited ako sa meron pang performance of, May mga category. cute! So, sobrang na-excite ako to kung paano magiging creative yung mga filmmakers na kung paano nila gagamitin yung mga pets. So, parang mas doon ako nagduduel kasi sobrang unique ng festival. So, ayun lang. Direk Joey, ano nilulook forward mo? No, kasi for every pet lover may kwento ka. Okay, every pet lover has a kwento about the animal, okay, that is closest to his heart. And yun ang hinahanap ko, the originality and the sincerity, okay, of the story that is being told. Like in every relationship, whether human or with animals, there is a narrative there. Of course, meron yan yung technical quality, di ba? Alam ko naman sabihin ko, naghahanap ako ng Love DS version ng isang animal story. For 9 hours. No, but I'm looking for something which is sincere and heartwarming. Kasi, alam mo ba, Mel, nung namatay yung aso ko, mas humagulgul ako kaysa nung namatay ang kapatid ko. Totoo ba? Ano ba? No, totoo talaga. Okay, kasi ganun yung intimacy na meron ka sa aso mo or sa alaga mo Because sometimes your relationship, because of your unconditional love. And I'm looking for that. Ilang taon po mo naging alaga yung namatay mong aso? He was about 14 years old. At saka ang masaklap noon, nung namatay siya, I was not around because I was on location. Okay. Okay, so masakit yun yung, you never get to see them. Because I always feel when they die, they want you by their side. And I feel na I let her down. Okay, because of that. So ayun, tama na. Okay. Thank you po. Iba na. Thank you. Hi, good evening po and congratulations sa Unleash Postcards. And sa mga jury natin, mga direct, naranasan nyo na ba mag-direct ng isang ng hayop sa movie nyo? How was the experience? And kung hindi pa, would you want to do a movie, a film na yung ang bida ay yung hayop? Sige po, yung first film ko po, stars Sir Bembol Rocco, and it's about a seaman na hindi siya close sa family niya to the point na naging mas close pa siya dun sa pusa na pag-alagala sa bahay nila. So, I remember shooting The Cat, parang we had 2 cats in case mawala yung isa. So parang may double yung cat. And nangyari siya, parang magsushoot na, tumakbo yung isa. Okay, nasa yung double niya, parang gano'n, I remember. And then may scene pa na si Bembol mag-isa siya, tapos parang yung cat na lang sana yung comfort niya, pero the cat, nanganak, mas focus pa ng cat yung mga kittens niya, parang gano'n. So parang may gano'ng, tapos parang nawala yung mga anak. So parang paano na itong scene na to? Parang nanay lang, wala yung anak. So hanap kayo ng makuting, ganyan. So ang hirap nilang i-gather together. I remember yung ganong, syempre ang hirap i-control nung cats, di ba? Parang ang hirap nilang pagsama-samahin. Pero parang nakakuha ata kami ng isang shot. Okay ito. So yun, mahirap siya pero masaya. Yung pag-shoot ng animals. Dusa nga daw, sabi ng ibang mga gumawa ng mga movies na may animals. Direct Joey. Direct Arvin. Wala pa akong, hindi ko pa na-try actually sa film ko. Pero I think one of the favorite films na napanood ko this year, yung Black Dog, pinalabas ko sa FTCB. Actually, sobrang striking ng film na parang nagkaroon ako ng inspiration na what if sa future. Baka cats kasi bilang cat lover ako. So, yeah. Direct Joey. Ano yung question? Kung nakagawa ka na kayo ng movie na merong animal na kasama, or kung hindi pa, gagawa ka ba? Okay, in my latest Viva Max movie, animal na animal sila.
Ibang animal yata yun, direct. Ano daw, family friendly daw. Pulsa. No. I just remember isang eksena, matagal na to, nung ginagawa ko pa yung May Minamahal. Yung pinagsusutingan namin bahay, isang damakmak ang pusa. Okay, as in, I think, 18 yung pusa doon sa bahay na yon. Na hindi namin madispatcha yung mga pusa dahil ang joho-joho talaga ng bahay dahil punong-puno ng pusa. At kalat ng kalat yung pusa. Ito yung bahay nila Aiko Melendez. So ang ginawa namin kay OG Diaz, okay, binigyan namin siya ng cut ng mga tuna, nagbukas kami ng ano, para kunyari talaga, bahagi na nung eksena yung mga pusa. Oo, para nagbigyan ng karakter. So si OG Diaz ang nag-direct ng mga pusa, okay, dahil dala-dala niya yung isang palangga ng tuna at siya sinusundan ng mga pusa. So in other words, siya nagba-blocking ng mga pusa. Okay? Yun. Pero in my latest Viva Max movie na talagang animal talaga, ang ganda ng direksyon ko ron. Okay? Thank you. And for my last question, gusto ko lang kunin yung reaction nyo and how do you feel recently yung mga, ang dami kasing news about animal cruelty, di ba? Merong sinubuyan na mainit na tubig dahil mainit, tapos may mga pinana na aso, di ba? Yun, how do you feel about that? Well, it's a crime. It's a crime. Para ikaw manakit, mang-abuso ng walang kalaban-laban sa'yo, nagpapatunay lamang na duwag ka. Okay? Dahil kung manghahamon ka ng anumang nilalang na kayang gantihan ka o kayang tapatan ka. Now, for you to, mambuhos ka ng kumukulong tubig sa isang pusa. At nangyari na sa akin yun yung may neighbor ako na nilason yung mga pusa ko. Okay? Dahil daw mabaho at Pag-alaga and everything. I find that to be the most, that's inhuman. Yes. Inhuman. Kasi ang pinatos mo ay wala ka lang. I'm glad that it's a crime. I'm glad that POS files cases against people who do this to animals. There was a time na may aspin kami nung bata ako na sinaksak sa leeg dahil gusto lutuin yung aso. Hindi makatarungan yon. Alam ko may mga kultura na kumakain ng aso at pumapatay ng aso at may mga bahagi ng ating bayan na tanggap yan. I just find that to be so unfair. Okay? Whether it is culture loaded or not, I think it's a crime. And I'm